Hello po sa inyong lahat mga kamatyas! Pumili tayo ngayon ng best game na pag-aaralan sa bakbakang Denis Lazavic, ang batang maraming pinipisak na mamaw. Kahit si Magnus napisak na nito, napagbintangan na ngang parang gumagamit ng engine nito parang lang. At kalaban ni Wesley So dito sa Speed Chess na mayroon silang format na may oras ng bakbakang 5 minutes blitz, 3 minutes blitz, tapos bullet time control. Susumahin lahat ng naging score, doon malalaman kung sino ang mananalo sa match. Sa end part po, sasabihin ko sa inyo kung sino ang nagwagi at kung ano ang naging score nila. At sino ang nanalo na susulong sa panibagong bracket. Okay, dito tayo sa 5 minutes sa may pinakamahabang oras ng bakbakan. Nag D4 sila Sabik, Knight F6 si Wesley, C4 E6, Knight F3 D5, nag G3. Katalan, mabenta Katalan sa ganitong level. Kumapture sa C4 pero normal lang po yan, gambit naman talaga yan Bishop G2, C5. Sinundan kagad ni Wesley ng pressure sa D4 at nag Queen A4 check, sigurista sila Sabik. Baka mamaya hindi pa niya mabawi yung C4. Sigurista. A6, Queen B3 inilagan at kinapture sa D4. Okay? So dito po kasi ang inilagan yung B5 na paparating. Okay? Kumapture sa D4, Knight X D4, Knight C5, threat ang Reyna, threat ang Knight, at nag-Queen E3 para depensahan. Knight D5. Aba, napakalikot ng mga yokababs ni Wesley. Ayaw tantanan ang Reyna nila Sabik. Nag-Queen D2, B5. Ayun. So bookline pa rin ito, no? Hindi pa rin ito bago sa kanila. So, Knight C3, Bishop B7, develop, capture, Knight to C6, and kumapture sa G2 at dyan po nawala sa talaan ng aklat. Teka muna, sacrifice. Queen ang ginawa ni Wesley. Novelty. Dito kasi ang madalas ginagawa ang mga na-try na Queen D6, Queen D7, pero ngayon pa lang naganap ang Bishop takes G2 pero nilagyan ng bad move ng computer engine. Kinapture, tinanggap nila Sabik ang hamon ng sacrifice queen pero bilangan tayo ng pyesa Bishop Torre ang katumbas kapalit ng Reyna ay Rook, Knight and Bishop. Number of pawns, equal lang naman. So tingnan natin kung sino ang magwawagi. Pero nag F3 dito sila Sabik para ma-prison, para makulong ang Bishop sa H1 at hindi mapakinabangan. Nag-Bishop E7, Bishop E3, Bishop G2, handa nang tatakas talaga si Wesley dyan. Nag-Queen to C7, ayun. Another idea to prevent the Black's Castle. Magkakasling na yan, magkatago na yan mga kamatyas Ayun, pero ang accurate daw ay Queen C3. Threat ang Knight, may threat pa doon sa G7. Oo nga, no? Yan ang accurate. Pero, balik tayo mga kamatyas. Nag-Queen C7 sila Sabik, Knight D7 para makapag-castling lang. Rook D1, hindi pwedeng mag-castling. Ayaw talaga nila Sabik. Nag-Bishop H3, wala na. Blunderatious na ginawa ni Wesley. Dapat daw ang tira ay E5. Ayun. Equal ang evaluation bar. Kitang-kita po mga kamatyas. E5 lang pala. Pero balik tayo sa Bishop H3. Queen C6, good move. Threatening Queen takes pawn. Nag-E5, Bishop B6, another heavyweight move. Oo nga, napakalakas nga. Rook B8, ayun. Pero dapat daw ang tira, wala talagang pinapakasling niya talaga. Ibigay na ang hilig, mga kamatyas. Yan na lang talaga ang nire-recommend ng computer dito. Pero nag-Rook B8 si Wesley, G4, another good move. Simple but terrible. Para hindi makadepensa or makasupport ang Bishop. Nag-castling, talagang wala na, binigay na ni Wesley. Rook takes, and nag-Bishop to G5, Bishop C7, Rook C8 pin, Queen D5, H5, at kumapture. Pero kapansin-pansin ang pagbaba unti-unti ng lamang nila Sabik. King D1, umikwal na mga kamatyas. Dapat daw ang tira King D2. Tingnan natin, ano diferensya ng King D1? Kumapture sa G4, capture, Bishop takes G4, threat ang Torre, Rook D4. Nag-blunderations mga kamatyas. Yun laing. Kitang-kita ang naging laing.
Ano kaya yung tinira dito ni Wesley na nabuhay ang loob niya mga kamatsas? Pakiguess po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Thank you sa inyong mga effort. Bishop F6. Aray nako. Tusok-tusok. Sok-to. Kinapture na lang ang bishop. Bakit po? Ganyan na lang ang naging desisyon. Kasi halimbawa, pagpalagay natin, simplihan natin, mag-queen F4, magbi-bishop takes E2, check muna, king takes E2, then bishop takes D4, pag nag-queen takes bishop, then rook takes C7. So, 4 versus 3, wala namang paspon dito ang may queen side, no? Mayroong queen. Naku, dominating ang dalawang Tory yan. Definitely losing for white, mga kamatsas. Malakas lang ang Reyna kung makakapag-produce ng paspon. Pero walang paspon, wala ring lamang na pawn, wala, tagilid yan. Kaya, ginawa na lang nila sabik para medyo may pagka-desperate talaga, no? Queen takes bishop na lang. Kinapture, rook takes bishop check, and the king h7. Nagpa-quality down na lang. Pero syempre, quality up si Wesley, dalawang Tory yan. Dalawang Tory. Yan, nangungulit na lang ng mga check-check. Okay, nakailag na, threat ampon. Rook e8, threatening rook takes. Nakipagsabayan na. Wala na. Pagka ganyan control the second rank. May matchas sa ilalim, may matchas pa sa kabila. Dami. Obligadong magdidikit yan dyan para maiwasan ng matchas. Ayun. So, mamatchasin ulit. Check muna. King e7, check ulit. King d7. Ayun, umatras na. And nag-king d6. Pero dapat daw ang tira ay f6 para mawala ng active access ang bishop. Pero nag-king... hindi ba sa pool yan? Ala! Pero winning pa rin. Winning pa rin naman. Takes, winning pa rin. Baka talaga sinasadya ni Wesley. Baka pinoprovoke niya. Sige, check muna ako. Pero nakikita niya or naaaninag niya ang winning position via rook and pawn ending. Pero nag-king c1, king d5. Grabe yung king yan. Yan ang hari. Sumusugod. Ayun. Check. Ayun. Di yan naman ang paiiralin. Yung paspo na yan. Wala na. Alam na ni Wesley yan. Ilang beses ko na naipanalo yan, nalaro ko na yan. Sabi ni Wesley, ilang beses na napanalo yan eh. Wala na yan mga kamatsas. Obligado na ibigay yan. Kasi tutulak na yan dyan. Check, sabay promote queen. Kaya obligado ng pinakain na. Nako, paano ngayon yan? Tabla ba to? Tingnan natin. Tingnan natin ang magandang drill din ng endgame to, no? Very rare endgame to, yung ganito. So, dalawang Tory yan eh. Wala na. Dalawang Tory yan eh. Wala talaga. Patay ka talaga dyan. Nako po. Ayan, obligado para walang mate, di ba? Yan, may mate na. Check. Para masabing makapanggulo-gulo. Yun, threatening matchas. Check, capture. Then, Wesley won this game. Okay? At ang score po nila, dikit lang. 10 points ang naipon ni Dennis Lasabik. 12 points si Wesley. Ganun kadikit, mga kamatsas. Dikit na dikit. Okay? At ang makakaharap niya, eto po, mga kamatsas. Nag-iintay siya kung sino mananalo kay MVL at kay Hans-Smoke Niemann. Nako, grabe. Pag si MVL, suki si Wesley niyan. Nako, kailangan makabawi si Wesley diyan. Hans-Smoke Niemann, okay lang. Okay pa nga ako kay Niemann eh. Kung si Niemann manalo diyan, tinatalo talaga ni Wesley si Niemann. Wag lang kay MBL, talagang hirap na hirap siya kay MBL. Okay, Nakamura, ayun, si Nepo na ang kaharap. At si Ferruccia waiting sa laban nila Fabiano Caruana and Alexis Sarana. While kina Magnus Carlsen, Arjun Erigaisi, yan buo na yung bracket. Okay, so dito lang po yan sa chess.com Speed Chess. Abangan natin ang mga magiging kapanapanabik na resulta dito at i-analyze po natin ang mga best games, then report kung sino ang nanalo sa mga bracket nila. Maraming salamat po mga kamatsas. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe po sa channel na to, mag-subscribe na po kayo and click nyo notification bell all para lahat ng ating mga pasadang uploads ay mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatsas, mag-follow na kayo.
Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.